morning, Kara, at magandang umaga sa inyo. March 4 na po. Maraming salamat sa lahat ng tumutok sa unang linggo ng News to Go. Mga balita para sa mga on the go at magbibigay sa inyo ng boses online at on air. Good morning din, Howie. Naku, nakaisang linggo na nga pala talaga tayo. Nagpapasalamat po kami sa lahat po ng mga tumutok sa amin. Pero I'm sure, Howie, kung nagpapasalamat tayo na 1 week na, marami rin sa ating mga viewers ngayon na papa-TGIF. Thank God it's Friday. Dahil bukas po ay weekend na, kaya ang pabaon namin sa inyo, isang oras na punong-puno ng balita at impormasyon para oras-oras, alam nyo. Presyo ng mga produktong petrolyo tumaas na naman. Presyo ng diesel umabot na ng hanggang 5 piso ang dagdag ngayong taon. Mga motorista naghabol magpagas bago ang dagdag presyo. Sa ika-4 na araw ng Fire Prevention Month, commercial building sa Quezon City at 45 bahay sa Parañaque nasunog. US President Barack Obama nanindigang dapat na magbitiw si Libyan leader Muammar Gaddafi. At Maria Aragon, natupad ang pangarap na makaduet si Lady Gaga. Sakit ng ulo para sa mga motorista. Pakalipas lang ang 3 araw, tumuas na naman ang presyo ng produktong petrolyo. May news to go si Micaela Papa. Ilang sandali bago maghating gabi, ilang motorista at tsuper ang naghabol na magpagas. Ang iniiwasan nila, ang piso kada litro na dagdag singil sa gasolina, diesel at kerosene ng Chevron at Seol ngayong araw. Hindi na papigilan yung taas ng taas, wala nang kinikita, lagi na lang napupunta ng diesel yung namin sa kinikita namin. Gusto ko sana, wala na akong papapultak eh. Siyempre, hinahalo ko pa yung paggasolina ko rin eh. But that's the reason why I'm here now. That's why I'm gassing up. At least I have reserves in case they, well, of course, when they increase. Ito na ang ikapitong oil price hike ngayong 2011. Sa panibagong round na ito, may get 41 pesos hanggang halos 44 pesos na ang litro ng diesel sa merkado ngayon. Habang ang gasolina, naglalaro na sa 50 pesos hanggang halos 53 pesos ang kada litro. Ayon sa Department of Energy, nasa 5 pesos and 25 centavos na ang kabuoang tinaas ng diesel. 4 pesos at 50 centavos naman ang itinaas ng kada litro ng gasolina ngayong taon. Ang oil price hike ay bunsod ng pagtaas ng presyo ng crudo sa world market. Tuloy-tuloy pa rin kasi ang pagsipa ng presyo ng Dubai crude. Mula sa $97.54 kada bariles noong Pebrero, umakyat ito sa $109.36 nitong Marso. Sa kabila ng sunod-sunod na oil price hike, hindi pa rin daw pumapalo ang Dubai crude sa presyong singtaas noong June 2008 sa kasagsagan ng recession sa Amerika. Kung kailan ang presyohan sa lokal na merkado ay pumalo ng halos 60 pesos sa kada litro ng gasolina at 58 pesos para sa diesel. Micaela Papa, on the go. Nagtaas na rin ang presyo ang Shell. Simula kaninang alas 6 ng umaga, 1 peso sa gasoline at kerosene at 75 centavos sa diesel ang dagdag presyo nila. Dala raw ito ng pagtaas ng presyo sa international market. Wala pang anunsyo ang ibang kumpanya kung susunod sila. Sa ika-4 na araw ng Fire Prevention Month, isang gusali sa Quezon City ang nasunog. Aabot sa 1 milyong pisong halaga ng ari-arian ang naabot. May news to go si Oscar Oida. Kasagsagan ng sunog dito sa may A. Bonifacio, kanto ng Agudo Street sa may Quezon City. Nang abutan namin ng mga bomberong pilit na pumapasok sa nasusunog na gusali. Kailangan kasi nilang maabot sa lalo madaling panahon ng sentro ng apoy para di na kumalat pa sa mga katabing gusali. Kaya naman ang mga kapal na usok na nagmumula sa mga bintana, di na nila ininda, makasuot lang papasok. Para lang mapasok ang sentro ng apoy, kailangan sirain ng mga bumbero ang entrada para lang makalusot sa loob. Ang bumberong ito, binutasan na ang dingding, mabugahan lang ng tubig ang sentro ng apoy. Base sa inisyal na investigasyon, 1:02 na madaling araw na magsimula ang sunog sa stall na ito na tindahan ng lechong manok. Mula dito, kumalat daw ang apoy sa ikalawang palapag kung saan nadamay na ang 2 pintong apartment. Bahagya ring naapektuhan ng 8 iba pang establishmento sa unang palapag. Nang makontrol ang apoy, tumambad sa mga bombero ang isang sunog na van na nakaparada sa loob ng naturang tindahan ng lechong manok. May nakita kami doon na isang Innova. Tatry natin kung possible na sa vehicular o electrical nagsimula ang sunog. Isang babaeng residente naman ang nasugatan daw matapos lumundag mula sa ikalawang palapag, makatakas lang
sa apoy. Meron raw tumalon dito at may nahulog. Naitakbo sa ospital pero so far hindi pa natin nakukuha yung kompletong pangalan ng victim dito sa nasusunog. Sa tansya ng mga bumbero, di bababa sa 1 milyong piso ang kabuuang halaga ng pinsala. Umabot sa 2nd alarma ang naganap na sunog. Naganap naman na apula, mag-aalas 2 na ng madaling araw. Buti meron sila ring firewall sa likod at hindi na nakakalat yung apoy. Oscar Oida, on the go! May isa pang sunog sa Parañaque. Di bababa sa 45 bahay ang naabot. Hinuyog pa nga ang isa raw magnanakaw. May news to go si Mark Zambrano. Halos maabo ang tinatayang 45 bahay na tinutuluyan ng halos 60 pamilya sa sunog na umabot sa ika-4 na alarma sa 4th Estate Subdivision, Barangay San Antonio, Sucat, Parañaque. Ayon sa mga otoridad, problema sa kuryente ang maaaring pinagmulan ng sunog. Habang abala ang mga residente sa pagsalba sa natitirang gamit, ay eksklusibong nakuna ng GMA News ang habulan sa pagitan ng taong bayan ito siyang pinaghihinalaang magnanakaw. Agad naman tinakbo ng mga barangay tanod ang suspect na kinukuyog na ng taong bayan. Puro galos, sugat at pasa ang natamo ng suspect na si Ryan Gonzalez nang umabot sa barangay detachment. Todo tanggi siya sa paratang. Hindi ko na po pinagtangan na akin. Nalaglag lang po siya sa bulsa niya. Binalik ko rin naman po. Ayon naman sa biktimang si Ruby Ecleo, kitang-kita niya ang umano'y pagbubulsa ng suspect sa kanyang cellphone. Naramdaman ko yung kamay niya dito sa may puwitan ko. Pag ano ko, nilagay niya sa bulsa niya yung cellphone ko. Sabi kong ganun, ako na nagdukot sa bulsa niya eh. Nung dinukot ko sa bulsa niya, sabay sampal ko sa kanya. Reklamong theft ang maaaring isampa laban sa suspect. Mark Zambrano, on the go. Magmukha man siyang sirang plaka, inulit ni US President Barack Obama ang panawagan na magbitiw na si Libyan leader Muammar Gaddafi. Sabi ni Obama, ang pagbibitiw ni Gaddafi ay magiging mabuti para sa Libya. Bukod sa paghingi ng pagbibitiw ni Gaddafi, pinagamit na rin ni Obama ang isang US military aircraft para tumulong sa paglikas ng US citizens mula sa Libya. I've instructed the Department of Defense as well as our State Department and all those who are involved in international affairs to examine a full range of options. I don't want us hamstrung. I want us to be making our decisions based on what's going to be best for the Libyan people in consultation with the international community. Survivors na maituturing ang halos 200 overseas Filipino workers mula Libya na nakauwi na sa bansa. Sinuong kasi nila ang delikadong biyahe para lang makaalis ng Libya. May news to go si Mark Zambrano. Simula alas 11 kagabi ay sunod-sunod ng lumapag sa bansa ang mga flight na lulan ng mga OFW na lumikas mula sa kaguluhan sa Libya. Kaninang 11:30 p.m., 110 OFWs ang dumating. Sinundan naman ito ng 49 OFWs lulan ng flight galing Bangkok pasado alas 3 ng umaga. 24 OFWs naman ang sakay ng Qatar Airways flight na lumapag pasado alas 5 ng umaga. Sinalubong sila ng mga kawani ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na pinagamit din ng kanilang bus para sakyan ng mga OFW. Bagamat baka sa mukha ng mga OFW ang kasiyahan, sariwa pa rin sa kanilang alaala ang peligrong kinakaharap ng mga Pilipinong naiwan sa Libya. Yung mga hanggat mari, tulungan nila yung mga Pilipino. Gusto hindi sila makauwi kasi ayaw payagan ng gobyerno kasi kailangan nga sila eh. Yung mga nakawalang preso, may mga time to time na pinupuntahan yung mga plat, ginagahasa yung mga kahit na nasyon pero kasama na sila doon kasi maraming Pilipino ron. Mga tao kasi doon, para na silang mga tulisan. Lahat ng niraransak nila. Tapos makita nilang foreigner, kinukuha nila yung mga gamit. Nanawagan pa ang ilan sa kanila lalo na para sa mga kababaihang nakakaranas na raw ng pang-aabuso mula sa ilang mga Libyan militants. Hindi lang daw mga Pilipino kundi lahat ng foreign nationals na naiwan sa Libya ang nakakaranas ng harassment. Mamayang tanghali ay isang panibagong grupo ng OFW ang darating sa bansa. Mark Zambrano, on the go. Balitang Hollywood naman, umiral na naman ang pagkaprangka ng dating American Idol judge na si Simon Cowell. At ngayon ang pinatamaan niya si Christina Aguilera. Sabi ni Simon, hindi raw magiging magaling na reality TV show host ang singer-actress. Tingin niya raw kasi wala raw masasabi si Christina sa mga contestant na pwedeng makatulong sa kanila. Kamakailan lang nakulong si Christina at ang kanyang boyfriend dahil sa sobrang kalasingan. Sa mga motorista
motorista, lagi pong mag-ingat sa pagmamaneho lalo na po sa gabi. Sumalpok kasi ang isang Hyundai Starex van sa isang center island sa southbound lane ng EDSA Magallanes. Nangyari ito pasado alas 12 kaninang madaling araw. Nasira ang 3 metal fence ng MMDA dahil sa tindi ng pagkakabangga. Wala naman nasaktan sa insidente. Ayon sa driver ng nadisgrasyang van, hindi raw niya napansin ang center island. Mabilis daw niya kasing iniiwasan ng mga kotse sa kanyang harapan nang bigla raw itong huminto. Posibleng kasuhan ng driver ng reckless imprudence resulting in damage to property dahil dito. Uy, happy Friday talaga ngayon kahit sa lagay ng trapiko dahil ang EDSA Ortigas live via GMA traffic system, mabilis-bilis pa ang biyahe. Ang mga sasakyan sa kaliwa na Pamandaluyong at Makati area at mga sasakyan sa kanan na Pacubao naman, light lang ang trapiko. May konting pagbagal nga lang ang mga sasakyan pa Rizal sa bandang taas sa kanan. Paalala naman sa mga motorista, ang EDSA New York Cubao hanggang EDSA Monte de Piedad, 2 lanes lang po ang bukas sa ngayon. Kaya asahan na lang ang pagbagal ng trapiko. May road reblocking work kasi rito mula kahapon hanggang sa Lunes, March 7. And as of 8:10 this morning, light ang traffic sa southbound lane ng South Luzon Expressway. Moderate to heavy naman ang northbound lane ng Alabang Sucat at Nichols, Magallanes. Ang southbound lane naman ng Lanuza Bagong Ilog at northbound lane ng Bagong Ilog, moderate to heavy. Isang rare breed ng leopard ang nakuna ng kamera sa unang pagkakataon sa isang gubat sa Sumatra, Indonesia. Ito ang Sumatran Sundaland Clouded Leopard. Sa pamamagitan ng camera trap sa Berbak National Park, nakunan ito ng malapitan. Kitang-kita rin ang mahaba nitong buntot na ginagamit niyang pambalanse sa mga sanga ng puno sa gubat. Ayon sa scientists, parang panther daw kung mamuhay at mag-hunt ang nasabing uri ng leopard. May mahaba silang kuko at flexible ang ankles. Nakakatulong daw ang mga ito sa pag-akyat sa mga puno kahit pabaliktad tulad ng squirrels. Ayon sa isang opisyal, ang footage ng leopard ay isang patunay na merong rich wildlife ang mga kagubatan sa Sumatra. Mas dapat daw itong bigyan ng proteksyon. Kahit wala na po ang namataang low pressure area ng Pag-asa, mas mabuti pa rin pong magbaon kayo ng payong sa inyong pag-alis sa bahay. Makakaranas daw kasi ng maulap na kalangitan at pwede ring umulan sa Metro Manila ngayon. Sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao magiging maulap at maulan naman na may kasamang pagkulog-pagkidlat. Pinag-iingat naman ang mga residente roon dahil pwedeng magdulot ng flash flood at landslide ang maulang panahon. Alam nating hindi biro ang pinagdaraanan ng mga OFW ngayon. Kapalit kasi ng tagumpay at swerte nila sa trabaho sa ibang bansa ay ang kaligtasan ng kanilang buhay. Pero kung ang ating Twitter followers at Facebook fans ang tatanungin, makikipagsapalaran pa ba sila magtrabaho sa ibang bansa kahit kabi-kabila na ang kaguluhan doon? Alamin ang kanilang mga sagot maya-maya lamang. Susunod! Mga kamag-anak ng Phil-Canadian singing sensation Maria Aragon, excited na sa duet niya kay Lady Gaga. Ihain sa Eat and Run Canton recipe, mas espesyal dahil sinahugan ng beef at broccoli. At ilang batang palaboy, pinasaya ng mga libro. Pakinggan ang istorya nila sa serbisyo on the go. Yan at iba pang balita at impormasyon sa pagbabalik ng News to Go.